alam na alam ko kung bakit nandito ka at bakit mo clinic tong video na to kasi nga isa ka din sa napapanot na yung buhok and you're looking for product na makakatulong sa problema mo. Yan din yung ginawa ko dati. Hanggang ngayon, hindi lang ito yung unang video na ginawa ko when it comes to minoxidil at hindi lang din ito yung unang product na ginamit ko when it comes sa aking pagpapatubo ng buhok. Pero ngayon, let's just focus muna dito sa minoxidil na to. But first of all, let's talk about muna kung bakit nga ba naglalagas yung ating buhok. Unang-una doon talaga sa genes. Diba? If makikita mo yung tito mo, yung tatay mo, yung pamilya nyo na naglalagas yung buhok when they grow older o nagkakaedad sila, well, namamana talaga yan. Tapos pangalawang reason naman is stress, depression, or meron kang anxiety. Isang reason din yan kung bakit tayo nagkakaroon ng hair fall at hair loss. Then, meron pa yung sakit like may cancer. So, ibang usapan na yon. Hindi kaya sa lifestyle ng tao. Pero in my case talaga when I turned 23 or 22 nung super stress ako, doon na talaga nag-start maglagas yung hair ko. Tapos, in my father's side, medyo nakakalbo sila. Kaya it has something to do with the genes na din na mamana. Itong part, ayan, sobrang nipis na ng buhok ko. So way back 2021, gumagamit na talaga ako ng minoxidil at isang brand lang yung ginamit ko from 2021 to 2023 at ito yung minoxidil regro ng Watson. So 3 years ko siyang ginagamit at sobrang effective naman siya sa akin. Nagkaroon ako ng konting, ayan, yan yung resulta dyan ng aking ginamit na minoxidil na regro. Nagkaroon ako ng baby hair tapos hindi na naglagas yung buhok ko. This year talaga, nung nag-try na ako ng bago, etong minoxidil na to, gonna tell you the experience. Bakit nga ba ako nag-change ng brand? Kasi nga sobrang mahal ng regro ng Watson. Tapos wala akong nakitang madaming hair growth sa ulo ko kasi nga naman kapag nag-minoxidil ka dapat lifetime na yung paggamit mo ng minoxidil para mapanatili yung buhok mo dyan. So when you stop using minoxidil, maglalagas ka. So yung akin, nag-stop ako gumamit ng minoxidil na yon kasi nga gusto ko mag-try ng other brand if magiging effective pa siya sa akin. Well, effective naman talaga yung regro. Kaso lang, I want to look for other brand na baka pa mas magpatubo at magparami ng aking buhok. That's why I came out with the idea na maghanap ng ibang product like ganito. And I try it this year. Bakit nag-change ako ng brand? Sobrang expensive nga nung Watson na regro. Yung isang bottle niya nasa 1,500 to 3,000 pesos yung bottle niya. So medyo may kamahalan siya. Nasa nasa 300 tapos buy one take one na. Isa pa kung bakit ako nag-change ng minoxidil, percentage ng minoxidil na ginagamit ko dati, yung percentage ng regro na ginagamit ko dati is nasa 8%, 6%. Tapos, meron kasi silang 5% at 6%. So, yung ginagamit ko is yung 6%. So, ayan. So, nag-take ako ng risk na mag-change ng minoxidil in a way na nakita ko kasi na nasa 15% ang minoxidil content ng product na to. Kaya nag-change ako. But before ako nag-change dito, nag-ask muna ako ng ibang tao na gumagamit nito. Especially yung mga trans dito sa amin. Ito yung ginagamit nila. At sobrang dami ng baby hair nila dito. Hanggang dito yung baby hair nila. That's why na-push ako na mag-change ng minoxidil. Now let's talk about the content of this product. Siyang 15% minoxidil plus finasteride, vitamin A, collagen, and others. Sa aking journey pala sa pagpapatubo ulit ng aking buhok para ma-prevent yung pagka-upaw or pagkapanod, nag-take ako ng finasteride. Take ako ng finasteride. Ito yung capsule na iinumin mo para bumalik yung buhok mo kasi nakita ko talaga sa ibang creator, sa ibang tao when they using finasteride, meron talagang buhok na tumutubo as in sobrang kapal pa. Kaya nag-take ako ng finasteride for 1 week. Pero yung nangyari, sobrang sakit ng ulo ko after kong uminom ng finasteride. Yung finasteride na yon, yung isang capsule, kailangan pang hatiin sa 4 yun. So, iinumin mo yung isang hati, everyday, isang hati. So, after kong uminom, sobrang sakit ng ulo ko, kaya tinigil ko din. Here is my experience in using hair tonic minoxidil. My first
7 days of trying this, araw-araw talaga ako naglalagay. Tapos kasi mura naman siya, minsan 2 times a day ako maglagay sa umaga at sa gabi. After 7 days kung maglagay nito, dahil sobrang dami kong hair fall. Ditong part, especially ditong part, sobrang daming hair fall. Naglalagas talaga siya na naglalagas. Pero normal reaction lang naman yon ng hair mo kapag mag-stop kang gumamit ng minoxidil. Kasi nga, after kong gumamit ng neto, nag-stop muna akong gamitin yung dati kong minoxidil for almost 2 weeks. Kaya siguro when I use this, naglagas yung buhok ko. Normal lang naman yon kasi when you use minoxidil for the first time, kahit anong minoxidil pa yan, when you use it, maglalagas talaga yung buhok mo. Then after that, hindi na siya maglalagas. Parang magkakaroon na ng volume yung buhok mo. Kaya I still keep on going na gumamit ito kahit na in first 7 days nakakita ako ng result na nagkakaroon ako ng hair loss. I still keep going na gamitin siya kasi I know at the end, after a few days or after a few weeks din na paggamit nito, matitigil din yung hair fall at magkakaroon ako ng baby hair or hair growth, di ba? So ngayon, naubos ko na siya. Ayan. Then after a few weeks of using this, minsan nakakalimutan ko maglagay in one day. Medyo pakonti-konti na lang yung hair fall na nakukuha ko. Like for a day, isang araw nagkakaroon ako ng hair fall na 2, 3. So when it comes sa effectiveness ng product na to, I don't think so na ganun siya ka-effective. Kasi nga, yung dating product na ginagamit ko sa buhok ko, yung Regrow, sobrang volume ng buhok ko at ang haba ng buhok ko that time. Pero dito parang sobrang nipis, parang lumipis palalo yung buhok ko. Even though na wala na akong hindi na ako nagkakaroon ng hair fall after a few weeks sa paggamit. Hindi siya ganun ka-volumize gaya ng dating buhok ko. Na yung sabi sa akin na it doesn't matter kung ilang percent yung content ng minoxidil. Dapat consistent yung paglagay mo. That's why siguro nung nag-change ako ng minoxidil, nagkaroon ako ng maraming hair fall because of this product. Kasi nga, nag-change ako ng volume or ng amount ng minoxidil na nilalagay ko sa buhok ko. Wala na siyang laman. If you can see, wala na talaga siyang laman. Pero yung buhok ko pa din, wala akong nakitang ibang klaseng resulta sa almost 1 month kong paggamit ng minoxidil na to. Well, sobrang naglipis yung buhok ko at the same time. Every time nagagamitin ko siya, pagkakagising ko sa umaga. For example, mag-a-apply ako nito sa gabi. Pagkagising ko sa umaga, sobrang lagkit ng buhok ko. Kasi dun sa isa, when I use the Regrow, paggising ko sa umaga, yung buhok ko sobrang tigas niya. Parang feeling mo, lumulobo yung buhok mo. Pero eto talaga sobrang lagkit, sobrang oily ng hair ko. Tapos pag ganito ko may buhok akong nakukuha, ganun. Alam mo kung ano lang yung nagustuhan ko sa product na to, eto, may dropper. May dropper siya. Yung kasi yung Regrow, wala siyang dropper. So, when it comes to smell, sobrang bango niya. Bango siya, yung parang alcohol. Ayan, mabango siya. So, rito ako maglagay. So, nung nag-a-apply pala ako nito, hindi na ako gumagamit ng derma ruler. Kasi dati gumagamit ako ng derma ruler sa Regrow. Oh, tingnan nyo. See? Nakita nyo yan. Pagkapanot dyan sa aking ulo. But I'm not blaming this product Maybe hindi lang talaga ako hiyang sa product na to. Kasi yung iba naman, yung ibang mga tao naman, hiyang naman sila. Tumutubo naman yung buhok nila, especially mga trans na hanggang dito yung nila, yung baby hair. Kaya na-amaze ako at na-push ako na magpalit ng minoxidil dahil dun sa nakita ko sa kanila. So ayun na nga, yung plan ko is I'm not gonna use this product anymore. Babalik ako dun sa product na ginagamit ko for how many years. Kasi nga siguro dun talaga ako hiyang at yun yung unang product na ginamit ko sa buhok ko. Yun yung unang minoxidil na ginamit ko sa buhok ko at doon talaga ako siguro nasanay yung buhok ko. That's why, if meron ka ng product talaga na ginagamit tapos gumagana naman sa'yo, may effect din naman sa'yo, just keep using that product. Just keep using that product kasi it means hiyang ka. So ako lang talaga ay just take risk. Kasi nga, what if, di ba? What if effective naman talaga siya sa akin? Pero hindi.
So, marirecommend ko ba sa inyo yung product na to? I can say, yes, pwede. If naghahanap ka pala ng minoxidil na gagamitin mo sa buhok mo, or first time mo palang gumamit, well, go for this. Tignan mo kung maganda yung resulta, then just keep doing it. Just keep using it. Pero kapag hindi, din itigil mo, hanap ulit ng bago. Pero ikaw na, if mayroon ka ng, kapag meron ka ng minoxidil na brand na ginagamit mo yun, tapos effective na naman sa'yo, huwag ka na maghanap pa ng iba. Pagpatuloy mo lang yan hanggang magkaroon ka ng hair growth. Pagpatuloy mo lang siya kasi yung minoxidil, hindi naman siya instant na result. You just need to keep using it and keep doing it. Kasi yung resulta dati na nakita ko dun sa unang minoxidil na ginamit ko, nakita ko yung result after 6 months. Nung nagkaroon ako ng baby hair dito. Ayan yung resulta niya lang. Sa ilang taong kong paggamit ng minoxidil, yan lang talaga yung resulta niya. Yung baby hair ko dito. So ayun nga guys, no. In short, if first time mo palang gamit ng minoxidil, well, try this one. Pero if meron ka ng minoxidil dyan na effective naman sa'yo, huwag ka nang maghanap pa ng bago. So yun nga guys, no, thank you so much for watching. For more videos to come, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para update ka sa lahat ng hanas at ganap mo sa buhay. Ako lang to, Young Day.